Okay, syempre ngayon naman mga boss, pag-uusapan natin ang time allotment sa mga learning areas. Dito lamang yan sa K-12 Kaalaman. Kumusta mga boss? Muling nagbabalik ang K-12 Kaalaman. And of course, kasama ko pa rin ang maligalig kong kaibigan na si Lulu. Ako si Lulu. Mga boss, sa ating maikling pagsasama, hatid namin sa inyo ay kaalaman tungkol sa K-12. Na bahagi ng Philippine Development Plan o PDP, ang plano ng gobyerno para sa sama-sama nating pag-asenso. Teka. Bakit nga ba parang ang lamya at ang lungkot mo ngayon, Lulu? Inaway kasi ako kanina ni Brian yung isa kong kaibigan. Bakit naman? Kasi yung paborito niyang subject, Filipino. Noong wala pa ang K-12, 90 minutes nila itong inaaral. Pero ngayon, 50 minutes na lang. Ba't daw nagkaganon? Naguguluhan siya. Kaya ka ba niya inaway, Lulu, dahil ang alam niya sa K-12, dadagdagan ng 2 taon ng basic education. Pero bakit nga ba pinaikli naman yung pag-aaral sa ilang subjects? Yun na nga, JC. Hindi ko kasi alam kung paano siya sasagutin Huwag ka na malungkot, Lulu, dahil sasabihin ko sa'yo kung bakit nga ba nagkaganoon. Sige, JC. Ganito yan, Lulu. Sa ilalim ng K-12 Education Program, hindi lang ang mga aralin ang nagbago. Nagbago rin ang bilang ng oras na inilalaan sa kada subject o learning area. At paanong nagbago? Sa elementary level, ang oras na inilaan sa subjects na English at Filipino ay pinababa. Kung dati ay 60 to 90 minutes, ngayon ay 30 to 50 minutes na lang kada araw. Ganun ba? Lahat ba ng subjects binawasan, JC? Yung iba, Lulu, ay dinagdagan. Kung dati ay hindi pinag-aaralan ang subject na mother tongue sa grade 1 hanggang grade 3, ngayon naman ay nilalaanan na ito ng 50 minutes sa grade 1. Bukod doon, meron pa bang ibang pagbabago? Meron pa, Lulu, ang mathematics na dati ay inaaral sa loob ng 60 to 70 minutes, ngayon 50 minutes na lang. Ang araling panlipunan kung dati ay 60 to 70 minutes, ngayon ay 50 minutes na lang din. Para naman sa grade 4 hanggang grade 6, ang subject na edukasyong kantahanan ay dinagdagan ng 10 minutes. Mula 40 minutes, ngayon ay 50 minutes na. Pero JC, hindi mo pa rin nasasagot ang tanong ni Brian. Diba sa K-12, 2 taon ang idinagdag? Bakit binawasan pa ng oras yung ibang subjects gaya ng Filipino? Kasi nga ganito yan, Lulu. Hindi porket binawasan ang oras sa ilang aralin sa school, ay mabawasan na rin ang kaalamang makukuha ng bata sa K-12. Kaya ginawa ito para pahabain ang oras ng bata sa learning experience na makukuha niya sa labas ng school. Pwedeng sa kanilang bahay, sa bahay ng kaibigan o sa kanilang komunidad. Hindi ka lang naman kasi sa school natututo. Aha! Kaya binawasan ang oras ng pag-aaral sa school para mas maraming time sa labas ng school. Dahil maging sa labas ay maraming matututunan ang estudyante. Very good, Lulu. Kaya wag ka nang malungkot ipapaliwanag mo rin yan sa kaibigan mo. Oo, ititweet ko siya agad mamaya, JC. Samantala, para balikan ang aming past episodes, bisitahin nyo lang ang aming YouTube channel. Ako si Lulu. At ako naman si JC Tejano para sa K-12 Kaalaman. Paalam! Paalam!